Praise the Lord, everyone. Hallelujah. Everybody shout, praise the Lord. Hallelujah. We give the highest praise, glory, honor, majesty to the King of Kings, the Prince of Peace, the mighty God, the everlasting Father, the one true God. Hallelujah, our dearest Jesus. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Let us pray and thank God for all the things that He has done in our lives, oh God. We thank you, God. Hallelujah. Before anything else, we want to thank you, Lord God. Hallelujah. For bringing each and every one of us here to worship you in spirit and in truth. We thank you, Lord, for redeeming us, for our salvation, oh God. We thank you, oh God, for filling us with your sweet Holy Spirit. Thank you for moving in our midst, Father. And as we listen to your word, leading prayers of our beloved pastor, your servant, we ask you to forgive all our sins and shortcomings, O God. Cleanse us from all unrighteousness. Make us understand your holy word, O God. Help me bring forth your message with your love and power, O God. In the mighty name of Jesus, remove doubts and unbeliefs, bind the power of darkness, cast out in Jesus' name. Everybody say amen. Praise the Lord. God bless you. You may be seated. The Bible says, 1 Thessalonians 5:12 and 13, and we beseech you, brethren, to know them which labor among you and are over you in the Lord, and admonish you, and to esteem them very highly in love for their work's sake, and be at peace among yourselves. Tagalugin ko po, mga minamahal, para ating maintindihan, datapwat ipinamamanhik namin sa inyo, mga kapatid, na inyong kilalanin ang nangagpapagal sa inyo at nangamumuno sa inyo sa Panginoon at nangagpapaalala sa inyo at inyong lubos na pakamahalin sila sa pag-ibig dahil sa kanilang gawa, magkaroon kayo ng kapayapaan. Ito'y utos ng ating mahal na Panginoon, lahat ng ating isinasagawa sa banal na ubasan ng ating dakilang Diyos na buhay. Ang sabi pa ng Hebrews 13:7, remember them which have the rule over you, who have spoken unto you the word of God, whose faith follow, considering the end of their conversation. Let the elders that rule well, 1 Timothy 5:17, be counted worthy of double honor, especially they who labor in the word and doctrine. Amen. Mapalakpakan po muna natin ating pinakamamahala, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. That's why we give double honor and respect to the man of God, the prophet of God, our beloved pastor, Evangelist Wilde Estrada Almeida. Amen. And we cherish the precious memories of our beloved assistant pastor, Lina C. Almeida. Hallelujah. And give honor to my elder siblings, beloved Ate Peach, beloved Minister June, amen, hallelujah. Kagagaling lang po nila ng Australia sa ating pagdiriwang ng anibersaryo from GMCIM Australia. The Lord is so good. Patuloy na lumalaganap ang dakilang gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. And also, beloved Ted and Minister Luke Smith, nagdaos din tayo ng ating anniversary sa dako ng New Jersey, United States of America. And to all at alike here, and all my younger siblings and brothers-in-law, hallelujah. To my wife, Christine, amen, hallelujah. Our children in abroad, tsaka here in the Philippines, and also sa lahat ng aming mga pamangkin na kasama natin ngayon. Beloved preachers, beloved ordained preachers, beloved workers in the holy vineyard of the Lord, hallelujah. God bless us all. Amen. Let us clap our hands unto the Lord once again. As what the Bible says, Hebrews 9:27, it is appointed unto man once to die, but after this, the judgment. Sa Tagalog po, kindly. Dito po sa Hebreo Kapitulo 9, ang talata po ay 27. At kung paano itinakda sa mga taong mamatay na minsan, at pagkatapos ito ay ang paghuhukom. Amen. Our message title for today is Unshakable Faith, Standing Firm
in the Word of God. Hallelujah. Kaya nagpapatuloy ang gawain ng mahal na Panginoon sapagkat hindi kay sa lahat sa atin, mga minamahal, na ang kamatayan ay nariyan lang. The Bible says that it's appointed. You cannot boast of thyself of tomorrow, for thou knowest not what a day may bring forth. That's what the Bible says. The Bible says it is God who created us. That's why we're here on earth. And if we are a believer, if we are a follower of Christ, then we are a children of God. The Bible says God is the one who carries us even unto old age, so long as we live in serving the Lord. Amen. We will always have a refuge, a hope, a confidence that can never be removed. Hindi sinabi ng Diyos, hindi rin naman sinabi ng mahal na Panginoon na guaranteed na tayo'y tatanda, mga minamahal. Na tayo'y aabot in a ripe old age. Ang sabi ng Diyos na tayo ay kanyang inaalalayan mula sa sinapupunan ng ating mga ina. Tayo'y lumaki, tumanda hanggang sa oras ito, hanggang sa ating kamatayan, kung ika'y naglilingkod sa mahal na Panginoon, kasama mo ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Maging hanggang sa kamatayan, naroon nakaalalay sa atin ang Diyos na buhay. Amen. Marami sa ating mga minamahal na mga kapatiran, katulad ng nagpatotoo kanina, mga minamahal, ang ating beloved brother na tinaningan na 3 buwan ng buhay niya. Ngayon, nagsusumigaw, amen, nagpupuri sa Diyos, dinugtungan ang kanyang buhay. Maraming wala ng pag-asa noon, mga minamahal. Nakaatang na sa apoy ng impyerno sa kapahamakan, pero narito nagpapasalamat sa Diyos. Hallelujah. Narito dumadalo, karay-karay ang kanilang mga anak-anakan, anak naman kanilang mga anak, narito magkakasama mula noon na sila'y linigtas ng Diyos hanggang sa mga oras na ito, nagpapatuloy, nagpapasalamat sa Diyos. Amen. Yan ay kinalulugdan ng mahal na Panginoon sapagkat hindi ka nagmamalaki. Amen. Iyong tinatanggap sa iyong sarili na ang Diyos ay Diyos, tayo ay tao na linikha ng Diyos upang tayo'y matakot at sundin ang kanyang banal na kalooban. Amen. Hallelujah. Marami sa social media ngayon, mga minamahal, magko-comment sa YouTube, sa Facebook, na there's something wrong, ika nila sa gawain ng Jesus Miracle Crusade. Kakaiba ang Jesus Miracle Crusade. Ibang-iba po talaga, mga minamahal. Sa nakagisnan nating pananampalataya sapagkat tayo'y sumasamba sa tunay na Diyos, sa Diyos na hindi nakikita. We're not idol worshipers. We worship God in spirit and in truth. Amen. Tayo'y nakalagan sa talikala ng kasalanan, sa mga relihiyon na ating kinagisnan, na walang kasagutan sa ating mga panalangin, mga minamahal. Ito yung pananampalataya na ipinangaral sa atin ng ating mga magulang sa mahal na Panginoon, na kanilang iniluhod ang bawat isa sa atin upang tayo'y magmana ng buhay na walang gan sa piling ng mahal na Panginoon. Hindi masayang ang ating paglilingkod sa Diyos, ang ating pananampalataya sa Diyos, ang ating paniniwala sa Diyos, mga minamahal. Kaya sabi sa Biblia, alalahanin nyo ang ginawa ng mga apostoles, alalahanin ang ginawa ng mga mangangaral, ng mga lingkod ng Diyos, ng ating mahal na pastor, ay mga minamahal. More than 2,000 years ago, ang mga apostoles, yun yung pinag-uusapan natin ngayon, yung mga himalang kanilang nakita na ginawa ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Pagdating sa ating panahon hanggang ngayon, mga minamahal, ating pinag-uusapan ng mga himalang ginawa ng Diyos sa ating buhay. We are living testimonies, mga minamahal. Buhay na patotoo ang bawat isang mananampalataya ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Kaya dito sa banal na gawain ng Diyos, kakaiba po talaga, mga minamahal.
Bilang sa mga mangangaral, hindi requirement na magkaroon ka ng Bible school. Amen. Hindi requirement na ikaw ay college graduate. Mga minamahal, ang pinipili ng mahal na Panginoon, yung mga mangangaral na taimtim na tunay na naniniwala, na nanampalataya, naglilingkod sa ating dakilang Diyos na buhay. Kaya kahit no read, no write, nagiging preacher sa Jesus Miracle Crusade. Amen. Ang mahal na Panginoon bibigay ng wisdom, hindi sa sariling dunong ng tao, mga minamahal. Galing sa Diyos. Ang mahal na Panginoon na nagli-lead sa Jesus Miracle Crusade. We are separate from the worldly religion. We do not serve idols. Our doctrine, our faith is Bible-based. Amen. From the apostolic doctrine. Walang inimbentong salita dito sa Jesus Miracle Crusade. Walang imbentong doktrina. Ito lahat ay hango sa banal na kasulatan, mga minamahal. Kaya naman sinasamahan tayo ng ating pinakamamahal, Panginoon. Lahat ng ating isinasagawa, sa mga nag-oobserba, huwag kayong matakot. Lahat po yan ay lahat nasa banal na kasulatan. Kaya bawat salita ng preacher, may katapat na bersikulo, mga minamahal. Patunay lamang na hindi sa amin galing ang salita na ito. Ito ay totoong salita ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat isa. Amen. Kaya hiwalay tayo. Bakit hindi tayo nakikisama? Hindi tayo pwedeng sumama sa mga ecumenical movements, mga minamahal, sapagkat may pananampalataya tayo sa nag-iisang Diyos na buhay na nagkatawang tao, ang ating mahal na Panginoon Jesucristo. Samantalang sila, they worship idols. Hindi nila malaman kung anong pangalan ng mahal na Panginoon, ng Diyos na kanilang tinatawagan. Dito itinuro sa ating lahat, mga minamahal. 2 Corinthians 6:14 and 18. Praise the Lord. The second book of Corinthians, chapter 6, verse 14 up to 18. Be ye not unequally yoked together with unbelievers. For what fellowship hath righteousness with unrighteousness? And what communion hath light with darkness? And what concord hath Christ with Belial? Or what part hath he that believeth with an infidel? And what agreement hath the temple of God with idols? For ye are the temple of the living God, as God hath said, I will dwell in them, and walk in them, and I will be their God, and they shall be my people. 17 po. Verses 17 and 18. Wherefore come out from among them, and be ye separate, saith the Lord, and touch not the unclean thing. And I will receive you, and will be a father unto you, and you shall be my sons and daughters, saith the Lord Almighty. Praise the Lord. God bless you po. Ikalawang mga taga-Korinto, Kapitulo 6, versikulo 14 hanggang 18. Huwag kayong makipagmatok sa kabilaan ng mga di nagsisampalataya, sapagkat anong pakikisama mayroon ang katwiran at kalikuan, o anong pakikisama mayroon ang kaliwanagan sa kadiliman, at anong pakikipagkasundo mayroon si Kristo kay Belial, at anong bahagi na mayroon ang sumasampalataya sa di sumasampalataya, at anong pakikipagkaisa mayroon ang templo ng Diyos sa mga Diyos-Diyosan, sapagkat ay templo ng Diyos na buhay. Gaya ng sabi ng Diyos, manahan ako sa kanila, at lalakad ako sa kanila, at ako'y magiging kanilang Diyos, at sila'y magiging aking bayan. Kaya nga magsialis kayo sa kanila, at magsisiwalay kayo, sabi ng Panginoon. At huwag kayong magsihipo ng mga bagay na marumi, at kayo aking tatanggapin. Dito po sa 18. At ako'y sa inyo at magiging ama, at sa akin kayo ay magiging mga anak na lalaki at babae, sabi ng Panginoong makapangyarihan sa lahat. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan natin ating dakilang Diyos sa buhay. Tayo'y pinagpalang lubos, mga minamahal. Sapagkat maraming mga kongregasyon na nangangaral din naman, mga minamahal, but they compromise the Word of God. They're not preaching the true Word of God sa ikaliligtas ng kaluluwa.
They do not care about the salvation of others. They just want to compromise. Para hindi mawala ang miyembro. Para hindi mabawasan ang miyembro. Dito mga minamahal, sa ayaw at sa gusto natin, yun ang pinapangaral sa Jesus Miracle Crusade. Sapagkat totoo ang langit, amen? Totoo yung kaligtasan, totoo yung paglilingkod na ating sinasagawa, mga minamahal. Tayo mismo, naranasan natin ang kapangyarihan ng Diyos, ang pagkilos ng mahal na Panginoon, ang presensya ng ating Diyos na buhay. Kaya ang sabi sa Biblia, huwag tayong makikinig sa anumang pananampalataya, anumang turo na hiwalay na kakaiba sa turo ng itinuro ng ating mga magulang sa mahal na Panginoon. Tayo manatili sa aral at turo na ito, mga minamahal. Sa doktrina na ito, sapagkat ito ay kinasiyahan ng Banal na Espiritu Santo, hango sa banal na kasulatan, tunay na ebanghelyo ng Diyos sa ating ikaliligtas, mga minamahal. Mula noon hanggang ngayon, 20 years, magti-20 years nang kinuha ng mahal na Panginoon ating beloved assistant pastor. Nakikita natin ang mga kapatiran patuloy na naglilingkod sa mahal na Panginoon. Patuloy na lumalago ang Jesus Miracle Crusade. Patuloy na nagdaragdag sa iba't ibang bansa, mga minamahal, ang banal na gawain ng mahal na Panginoon. Sa Italy, 4 na. Parma, sa Milan, sa Roma, mga minamahal, ang naidagdag na gawain ng mahal na Panginoon. Ngayon, magbubukas tayo sa isang kontinente na naman na hindi pa natin napapasok, ang South America. Sa Antigua and Barbuda, mga minamahal. Hallelujah. Mapalakpakan natin ating Diyos na buhay. Amen. Hallelujah. Kung hindi Diyos ang nangunguna sa gawain ng mahal na Panginoon, ang mga daliri lang natin hindi pantay-pantay, mga minamahal. Magkakapatid lang sa isang tahanan, hindi iba-iba ang ugali, hindi pare-parehas. Lalo na tayo na hindi makakakilala. Pero narito, more than brothers and sisters pa, mga minamahal, ang turingan sa isa't isa. Sapagkat Diyos ang nangunguna sa banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade. Hindi tayo nagkamali sa ating paglilingkod sa Diyos, sa ating sinampalatayanan, mga minamahal. Diyos ang kasama natin. Hallelujah. Kaya ang sabi ng Biblia, manatili tayo. We must stay. We must persevere, mga minamahal. Gaano man kahirap. Ang sabi ng Biblia, makipot ang daan papuntang langit. Maluwag ang daan papuntang kapahamakan. Amen. So may pagsubok tayong daraanan. Kahit may pagsubok, ang perspective natin, mamatay mabuhay sa mahal na Panginoon. All things work together for good to them that love God. Walang negativity. We're not pessimistic. We are optimistic. We are hopeful that God is real, amen. And we know that God is real. Amen. And heaven is real. And also hell is real. Kaya tayo magpatuloy, mga minamahal, sa aral turo na ito, mga minamahal. Galatians 1:8 and 9 says, From the book of Galatians, chapter 1, verses 8 and 9. But though we, or an angel from heaven, preach any other gospel unto you than that which we have preached unto you, let him be accursed. And we said before, so say I now again, if anyone preach any other gospel unto you than you have received, let him be accursed. Amen. Praise the Lord. Mga taga-Galacia, Kapitulo 1, versikulo 8 hanggang 9. Datapat kahit kahimat kami o isang anghel na mula sa langit ang mangaral sa inyo ng anumang ibanghelyo sa iba, sa aming pinangaral sa inyo ay matakwil. 9. Ayon sa aming sinabi ng una, ay muling gayon ang aking sinabi ngayon. Kung ang sino man ay mangaral sa inyo ng anumang ibanghelyo na iba kaysa inyong tinanggap na, ay matakwil. Amen. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Biblia nagsasabi, mga minamahal, iwasan natin yung panunood sa mga social media,
na millions and millions of followers, ikapapahamak natin yan, mga minamahal. Huwag natin sundan ang multitude of people who are sinning. They just want to hear what they want to hear. Yun ang gusto nila, mga minamahal, yung ginajustify yung kanilang kasalanan. Hindi na kailangan magsisi, hindi na kailangan maglingkod sa Diyos. Okay na, nakakapagbasa ako ng Biblia naman sa Facebook, okay na yun. Hindi yan ang sinasabi ng Biblia, mga minamahal. We must offer our lives, sacrifice, mga minamahal, sakripisyo, may pagsasakripisyo. We must have a sacrifice of praise, offer a sacrifice of praise unto God, which are reasonable service. Yun daw ang ating katampatang pagsamba, mga minamahal, paglilingkod sa mahal na Panginoon. Ang ating katawan, inihain nating buhay para sa mahal na Panginoon. Habang tayo may lakas, habang tayo may buhay, habang tayo may hininga, tayo'y maglingkod sa mahal na Panginoon. Ilang beses nating sinasabi, mga minamahal, na ang sabi ng Biblia, Matthew 6:33, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Huwag mong unahin ang sanlibutan. Unahin mo ang mahal na Panginoon. Amen. Sa lahat ng bagay. Sinabi pa ng Biblia, Philippians 1:21, for to me to live is Christ and to die is gain. Lahat pakinabang sa paglilingkod sa Diyos. Walang talo, mga minamahal. Walang kalugihan sa paglilingkod sa Diyos. Kung mabuhay tayo na naglilingkod sa mahal na Panginoon, praise the Lord. Kung tayo kinuha ng mahal na Panginoon na naglilingkod sa mahal na Panginoon, praise the Lord. Hindi mo hawak ang buhay mo. Hindi mo alam ang kinabukasan kung anong meron sa kinabukasan. Ngayon nagkakagalo sa buong daigdig, mga minamahal. Kaliwat kanan na giyera, walang katapusan. Ang namamatay maging sa bawat segundo, bawat minuto ng araw, mga minamahal, libo-libo, milyon-milyon ang namamatay. Yung mga batang namatay noong nakaraang linggo lamang, mga minamahal, dahil pumasok sa ilalim ng truck, 4 na batang kalalakihan. Instant death because of an accident. Nagjo-joyride lang sila, mga minamahal. Pero hindi natin alam, kung hindi sila naglilingkod sa mahal na Panginoon, impyerno ang tungo, yun ang sinabi ng Biblia. Kaya, Proverbs 27:1 says, In the book of Proverbs, chapter 27, verse 1, boast not thyself of tomorrow, for thou knowest not what a day may bring forth. praise the Lord. God bless you po. Kawikaan, Kapitulo 27, versikulo 1. Huwag mong ipaghambog ang kinabukasan, sapagat hindi mo nalalaman kung ano ang ilalabas ng ibang araw. Praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Totoo naman po, mga minamahal, hindi mo alam. May plano ka kinabukasan, hindi matutuloy. May plano, may mga ticket na for 6 months before, hindi natutuloy. Kinuha na ng mahal na Panginoon. Yan ang buhay ng tao. We cannot boast anything before God. You cannot boast your wealth, even your health. All of our successes in life, no. Lahat ng ating inipon sa bangko, kung saan man, maging mga ari-arian, ating mga ipinundar, lahat yan iiwan natin, mga minamahal. Maging ang ating mga mahal sa buhay, iiwan din natin. Kaya sabi sa Biblia, ibigin mo ang Diyos ng higit sa lahat. Amen? Ibigin mo siya, wag mong ibigin ang pamilya mo, mauna ang pamilya mo, ibigin mo ang Diyos muna. Sapagkat kung iniibig mo ang Diyos, mahal mo ang iyong pamilya, you are secured when you put God first in your life. There's nothing to worry, there's nothing to fear when you have God in your life, mga minamahal. Lahat ng mga na-accumulate natin sa ibabaw ng daigdig, iiwan nating lahat, mga minamahal. Lahat ng mga trophies, mga millions of likes sa Facebook na parang yun na yung maging sa Instagram, yun na yata yung pinagkakaabalahan ng mga kabataan ngayon.
hindi, nakalimutan na ang paglilingkod sa mahal na Panginoon. Maging sa pakikinig ng salita ng Diyos, inuuna ang cellphone. Ang sabi ng Biblia, Matthew 4, "For man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God." Hindi tayo mabubuhay dyan, mga minamahal. Maging sa material na bagay na ating pinag-iipunan sa daigdig, baliwala lahat. Pag nagkasakit ka na, pag inatake ka na sa puso, pag ikay nagkaroon na ng stroke, baliwala na ang lahat. Ang gusto mo, saan ako pupunta? Langit ba ako o impyerno? Pero pag naglilingkod ka sa mahal na Panginoon, ay alam na alam natin, langit tayo, mga minamahal. Ano man ang mangyayari sa ating kapaligiran, mga minamahal. Mamatay man ang mga libu-libong tao sa ating kapaligiran, sabi ng Biblia, hindi ka masasaktan sapagkat kasama mo ang mahal na Panginoon. Hallelujah. So ang sinasabi ng Biblia, lahat ng pinapahalagahan ng tao sa ibabaw ng daigdig, ang kalayawan sa sanlibutan, busy sa kasalanan, walang pakialam sa kaligtasan, basta sarili lang niya masunod. Yan ang tao, mga minamahal. Mahina. Puro layaw ng laman, getting together with friends. Yan ang pinaghahandaan. Hindi yung pagdalo sa banal na gawain ng Diyos. Ang sabi ng mahal na pastor, 3 times a week, pilitin natin na sumamba, maglingkod sa mahal na Panginoon sapagkat kung hindi sa araw ng gawain ng pagbabalik ng mahal na Panginoon, marami ang maiimpyerno, hindi maliligtas, hindi makakasama sa rapture. Kaya pinapahalagahan natin ang ating fellowship. Sinabi rin naman ng Biblia, mga minamahal, we must have fellowship one with another in the blood of Jesus Christ, cleanseth us from all sin. So dito, sama-sama, humihingi ka ng tawad sa mahal na Panginoon, nagpupuri ka sa Diyos, nadarama mo ang Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dito tayo linilinis na mahal na Panginoon. So saan magbabalik ang mahal na Panginoon? Amen. Yung oras na tayo nagsasama-sama, na pinapapurihan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Yan ang sinabi ng ating mahal na pastor. Kaya huwag mong pababayaan, lalo na ang linggo, mga minamahal. Ang Wednesdays and Fridays, lalo na ang pag-aating overnight prayer, mga minamahal. Ating pahalagahan ang ating paglilingkod sa Diyos. We cannot be saved by our own version of the doctrine. There's no other truth. Hindi mo pwedeng sabihin, ito yung katotohanan ko. No. Yan ang katotohanan mo, ito ang katotohanan ko. Wala. Isa lang ang katotohanan. Amen. Jesus is the way, the truth, and the life. Hindi tayo makakapasok sa kaharian ng Diyos sa sarili nating ang galing at pananaw sa buhay sa ibabaw ng daigdig. Bilang Kristiyano, ito, okay na ito. 2 beses akong dumalo, 1 beses, nakadalo na ako. Okay na yun. Naintindihan na mahal na Panginoon. Pero kapatid, kulang na kulang yan. Amen. Hallelujah. Kaya huwag tayong magpaloko sa gawa ng kaaway. Tuso ang kaaway, mga minamahal. May kapangyarihan din siya. Kaya sabi ng Matthew 7:21, kindly po. From the book of St. Matthew chapter 7, verse 21. Not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father which is in heaven. Amen. But he that doeth the will of my Father which is in heaven. Kindly po in Tagalog. Mateo Kapitulo 7, versikulo 21. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa karya ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon na buhay. Kaya sabi ng Matthew 1:22, James 1:22, but be ye doers of the word and not hearers only, deceiving your own selves.
For if any man be a hearer of the word and not a doer, he is like unto a man beholding his natural face in a glass. Kailangan yung ating narinig na salita ng Diyos ating gawin, mga minamahal. For whosoever shall keep the whole law and yet offend in one point, he is guilty of all. Sayang lang ang ating paglilingkod. Mahal na Panginoon, nasunod ko na ang 9 na utos sa 10 utos mo. Isa na lang naman ang hindi ko nasusunod. Pwede na yon, langit na rin ako. Hindi po. James 2:10, kindly po. Pakiulit, praise the Lord. Dito po sa Santiago Kapitulo 2, versikulo 10. Sapagkat ang sino mang gumaganap ng buong kautusan at gayon may natitisod sa isa, ay magiging makasalanan sa lahat. Praise the Lord. For he that said, do not commit adultery, said also, do not kill. Now if thou commit no adultery, yet if thou kill, thou art become a transgressor of the law. Hindi porque hindi mo ginawa yung isang kasalanan, ay wala ka ng kasalanan. May kasalanan ka pa rin sa harapan ng mahal na Panginoon. Kaya kailangan natin sundin ang lahat ng utos ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ating alalahanin, Matthew 7:21, not everyone that calls the name of the Lord shall enter heaven. Even the devil believe in God. Nanginginig pa. Naniniwala siya na may Diyos, na may nag-iisang Diyos. Pero hindi niya sinasagawa ang kalooban ng mahal na Panginoon. Impyerno pa rin tayo, mga minamahal. Pag di natin nasunod ang kalooban ng mahal na Panginoon. We need to be careful sa lahat ng ating naririnig. Kaya manatili tayo sa aral, turo na ipinangaral ng ating mga magulang sa mahal na Panginoon. Purong ebanghelyo ng kaligtasan, mga minamahal. Sapagkat yung mga nakikita natin sa mga social media, sabi ng Biblia, hindi nila nauunawa ng totoong salita ng Diyos. Wala sila sa katotohanan, hindi sila sumasamba sa Diyos. Hindi sila naglilingkod sa mahal na Panginoon. Kaya hindi nila mauunawaan at marami ang kanilang aakayin papunta sa kapahamakan. Huwag tayong makinig dyan, mga minamahal. Dito manatili tayo, mga minamahal. 1 Corinthians 2:14 says, but the natural man receiveth not the things of the Spirit of God, for they are foolishness unto him. Neither can he know them because they are spiritually discerned. We need to be careful. Hallelujah. In Tagalog po. Unang Korinto Kapitulo 2, versikulo 14. Ngunit ang taong ayon sa laman ay hindi tumatanggap ng mga bagay na espiritu ng Diyos, sapagkat ang mga tao na kamangmangan sa Kanya at hindi niya nauunawa, sapagkat ang mga iyon ay sinisiyasat ayon sa Espiritu. Amen. Hallelujah. Hindi natin ipagkakatiwala ang ating kaluluwa, ang ating kaligtasan sa mga mangangaral na pagdating ng weekends, nandun sa inuman, nasa mga disco. Yan karamihan ngayon, mga minamahal, nakikipagkaibigan sa salibutan. Kung ano yung gawain ng salibutan, yun din ang kanilang ginagawa. Kawawa tayo pagdating sa ng paghukom ng ating mahal na Panginoon. That's why we need to be careful, mga minamahal. The devil, napakatuso ng kaaway, mga minamahal. He is a deceiver. The devil is a deceiver. Imagine Matthew 4:1 up to 10. More than 2,000 years ago, nung nag-ayunong mahal na Panginoon, tinukso ng kaaway. Jesus was tempted by the devil. Di po ba? Kung Diyos ka, magpakatayhulog ka. Diyan sa bangin, ililigtas ka daw ng mga anghel mo. Kung Diyos ka, itong mga bato, gawin mong tinapay. Ganong katuso ang kaaway, mga minamahal. Kaya hindi po. The Gospel is in Matthew chapter 4 from verse 1 up to verse 10. Then was Jesus led up of the Spirit into the wilderness to be tempted of the devil. And when he had fasted 40 days and 40 nights, he was afterward an hungered. And when the tempter came to him, he said, if thou be the Son of God, command that these stones be made bread. But he answered and said, it is written, man shall not live
by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. Then the devil taketh him up into this holy city, and setteth him on a pinnacle of the temple, and saith unto him, If thou be the Son of God, cast thyself down, for it's written, He shall give his angels charge concerning thee, and in their hands they shall bear thee up, lest at any time thou dash thy foot against a stone. Jesus said unto him, It is written, again, thou shalt not tempt the Lord thy God. Again the devil taketh him up into an exceeding high mountain, and sheweth him all the kingdoms of the world, and the glory of them, and saith unto him, All these things will I give thee, if thou wilt fall down and worship me. Then saith Jesus unto him, Get thee hence, Satan, for it is written, Thou shalt worship the Lord thy God, and him only shalt thou serve. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Ulitin natin, 9 and 10. And said unto him, All these things will I give, if thou wilt fall down and worship me. Parang nangyayari sa ating kapaligiran ngayon, mga minamahal, sa ating society, sa ating pagtatrabaho, lahat ginagawa para lang makamta ng kayamanan ng sanlibutan. Ang sabi ng Mark 8:36, For what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? 10, Then said Jesus unto him, Get thee hence, Satan, for it is written, Thou shalt worship the Lord thy God, and him only shalt thou serve. You cannot serve God and mammon. Yung sinasabi ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Baliwala ang kayamanan sa ibabaw ng daigdig. Makamit natin ang lahat ng kayamanan, maging bilyonaryo ka man, hindi mo pa rin mabibili ang kapayapaan ng peace of mind. Hindi mo mabibili ang kaligtasan, buhay na walang hanggan. Ito'y matatagpuan natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Huwag tayo magpabulag sa ginagawa ng kaaway dahil tuso ang kaaway ng Diyos, mga minamahal. Hindi kayang bulagan, ito ang hindi kayang bulagan ng kaaway ng Diyos sa mga himalang ating naranasan sa ating buhay, mga minamahal. Kaya tayo magpatuloy sa paglilingkod na may katapatan, mga minamahal. With all our might, with all our soul, with all our mind, sabi ng Biblia, paglingkuran mo ang Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa, ng iyong buong pag-iisip. You walk, you breathe the Word of God. Wala tayong may pagmamalaki sa Diyos, ni kanino man, wala tayo mga minamahal. We are nothing before God. We must humble ourselves, give our lives to God. We must serve the Lord faithfully. Dahil nakita natin ang nangyari sa buhay ng ating mga magulang sa mahal na Panginoon. Binuhos nila kanilang buong lakas, ng buong puso nila. Pinaglingkuran ng ating pinakamamahal na Panginoon, at tayo ay pinagpala because of that. Pinagpala tayong lubos ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sabi ng Biblia, 1 Corinthians 2:4 and 5, And my speech and my preaching was not with enticing words of man's wisdom, but in demonstration of the Spirit and of power, that your faith should not stand in the wisdom of man, but in the power of God. Amen. Hallelujah. Hindi puro salita ang kaharian ng Diyos. 1 Corinthians 4:20, kindly po. Mauna po yung 2:4 and 5. Dito po maminamahal sa unang Korinto, Kapitulo 2, versikulo 4 at 5. At ang aking pananalita at ang aking pangaral ay hindi sa mga salitang mga panghikayat ng karunungan, kundi sa patutuo ng Espiritu at ng kapangyarihan, upang inyong pananampalataya ay huwag basalig sa karunungan ng mga tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Dito po maminamahal sa unang Korinto, Kapitulo 4, ang talatay 20. Sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi sa salita, kundi sa kapangyarihan. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. God bless you po. So do not be enticed with kind words, enticing words of man's wisdom. Manatili tayo sa aral, sa turo ng ating mga magulang sa mahalapan ng ating narinig na lilikpan ng kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon.
Luke 16:15 says, our own understanding is nothing. What we think is important is nothing to God. Kung ano inaakala natin mahalaga sa ibabaw ng daigdig, kailangan kong magtrabaho, kailangan kong iahon sa kahirapan ng aking pamilya. Unahin ko muna yung trabaho. Trabaho ng trabaho hanggang sa nagkasakit. Ganyan na nangyayari sa sanlibutan, mga minamahal. Pero kung kasama mo mahal na Panginoon, you don't have to worry about anything. Amen. You do not fear anything. You do not fear the devil. Hindi ka natatakot maging sa mga murderers. Ang katatakutan mo ang Diyos lamang, sabi ng Biblia. Mahal na Panginoon lang ang ating katatakutan. Wala nang iba. Siya ay higit na makapangyarihan sa lahat. Maging sa tingin mong malaking problema mo, mas malaki ang Diyos sa problema mo. Hallelujah. Mas malaki ang Diyos sa lahat ng problema dito sa ibabaw ng sanlibutan. Paglingkuran natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ng buong puso natin, mga minamahal, tayo magtapat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat malapit na ang ating katubusan. Malapit na ang pagbabalik ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Tayo magsumikap na magpakainit ng husto, mga minamahal. Hindi tayo pwedeng nagpapalamig-lamig. Ang sabi ng Revelation, hindi pwedeng malahininga ang ating paglilingkod sa Diyos. Kailangan mainit na paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon para hindi tayo isuka, hindi masayang ang ating mahabang panahon na paglilingkod sa Diyos, mga minamahal. So, pag-isipan natin, mga minamahal, habang tayo may lakas, habang tayo may buhay, tayo may pag-asa, pwede tayo manumbalik sa mahal na Panginoon. We must give our first love to God. Ibalik natin, mga minamahal, sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tayo po'y tumayong lahat, mga minamahal. Hindi nagbabago ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. The Bible says, Mark 13:31, heaven and earth shall pass away, but my words shall not pass away. Walang ibang bagong katotohanan. Iisa lamang ang katotohanan, mga minamahal. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Magpakatatag, huwag matinag, laging sumasagana sa gawain ng Diyos. Magpakatatag, huwag matinag, laging sumasagana sa gawain ng Diyos. Magpakatatag, huwag matinag, laging sumasagana sa gawain ng Diyos. Magpakatatag, huwag matinag, laging sumasagana sa gawain ng Diyos. Yamang alam natin, nasa atin Diyos, ang ating gawa ay mayroong kabuluhan. Yamang alam natin, sa ating Diyos, ang ating gawa ay mayroong kabuluhan. Magpakatatag, huwag matinag, laging
sumasagana sa gawain ng Diyos. Magpagkakita, huwag mag-ina, lagi sumasagana sa gawain ng Diyos. Sa kanyang salita, ang Panginoon sa atin bawat wina. At kung ano ba ang hingin natin sa Kanya, ang pangako niya ay mayroong katuparan. Magpagdina, lagi sumasagana sa gawain ng Diyos. Magpagdina, huwag magdina, lagi sumasagana sa gawain ng Diyos. Sumasagana sa gawain ng Diyos. Magpakakita ka, huwag magdina, laging sumasagana sa gawain ng Diyos. Magpakakita, huwag magdina, sumasagana sa gawain ng Diyos. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Sa lahat po ng ating pinagpalang baguhang nasa harapan, kung kayo po'y umiiyak ngayon, pinagpala kayo ng ating mahal na Panginoon. Ang inyong nararamdaman ay hindi kalungkutang dulot ng salimutan, kundi bagkos kapuspusan ng Espiritu Santong kayo ngayon ay tinatanggap ng ating mahal na Panginoon sa kanyang tunay at banal na iglesia. Sasabihin namin pinagpala kayo sa maghapong ito. Marami tayong kababayang lumabas ng tahanan, naghahanap ng kalutasan ng problema, naghahanap ng kagalingan ng karamdaman, naghahanap ng kapayapaan.
Subalit kayo ang nakasumpong, nakatagpo ng kanilang hinahanap. Sa mamagitan ng tunay na iglesia ng ating banal na gawain, pinangunahan ng ating beloved evangelist Joel de Almeida, the end-time prophet of our loving God, ang tunay na iglesia ng ating pinakamamahal na Yesu Kristo. Ang inyo po isasagawa ay 4 na reglamento ng kaligtasan. Ang unang reglamento ang tinatawag na pananampalataya. Ang sabi ng banal na kasulatan sa langit ay meron lamang isang Diyos na dapat nating sampalatayan. Paglilingkuran, sasambahin sa Espiritu at katotohanan, walang ibang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Pangalawang tinatawag na pagtalikod at pagsisisi sa kasalanan, sapagkat ang sanlibutan ay nakahilig sa kasalanan at diyan nakapokus ang tao, mga minamahal. Kaya meron silang karamdaman, meron silang tinatawag na kahirapan at dumarating ang kabayarang kamatayan. Kaya ang kasalanan kapag pinagsisihan, dapat lubos na tinatalikuran at kailanman ay hindi na binabalikan. Pangatlo, ang tinatawag na bautismo sa pangalan ng ating pinakamamahal na Jesucristo. Ang layunin ng bautismo ay mapatawad ang lahat ng kasalanan ng inyong pagsisisa sa araw na ito. At ang kahulugan ng bautismo, kayo ay makakalakad sa panibagong buhay. At ang ika-4 ay bautismo sa Espiritu Santo. Sa inyong patuloy na paglilingkod sa ating pinakamamahal na Jesucristo, pagdalo sa ating banal na gawain kagaya ng ating napakinggan, napakahalaga ng ating pakipag-fellowship. Sabi ng banal na kasulatan, ibabahagi sa inyo ng ating pinakamamahal na Jesucristo ang kanyang Santong Espiritu. Yan ang inyong kapangyarihang tatanggapin mula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kapag natanggap niyo ang Espiritu Santo, magkakaroon kayo ng kapangyarihan. Kapangyarihan ng kasalanan na patawan, kapangyarihan ng karamdaman na igagaling, kapangyarihan ng inyong buhay ay magbabago. Mula sa kahirapan, mapapalitan ng kasaganahan. Mula sa kalungkutan, mapapalitan ng kagalakan. Subalit sabi ng Lucas 16:20, huwag niyo ikagalak ang mga bagay na yan, sapagkat yan ay partial blessing pa lamang. Ang higit at dapat niyo ikagalak, ang inyong mga pangalan ay nakasulat sa langit, ang tawag sa inyo, anak ng Diyos, tagapagmana ng buhay na wala hanggan. Kaya kung merong mapalad sa araw na ito, kayo ang higit na mapalad, sapagkat ngayon ang simula ng inyong pagiging anak ng Diyos na magmana ng buhay na wala hanggan. Kaya sa pagkakataong ito, isagawa po natin ang ulat ikalawang reglamento, pananampalataya at pagsisisi. Pakitaas po ang inyong mga kamay, habang nakayuko ang inyong mga ulo, sundan niyo ang katagan na aking bibigkasin. Mula sa inyong mga puso, sabihin niyo po, Amang Banal sa langit, sa pangalan ni Jesus. Marami pong salamat sa iyong banal na salita na aking napakinggan. At narito po ako, isang makasalanang lumalapit sa iyo. Kahabagan mo po ako at patawarin. Ako po ay labis na nagsisisi. Pumasok ka sa aking puso na marumi sa kasalanan at hugasan mo po ako ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Tinatanggap kita ngayon bilang sariling Panginoon, tagapagligtas at hari ng aking buhay. Ako po'y nangangako, maglilingkod sa iyo, iligtas mo po ako, 10 ng aking mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, I pray. Amen and amen. Panatiling nakataas ang inyong makamay at kami po'y manalangin para sa inyo. Opo, dakilat na pagpalamang banal Diyos na makapangyarihan sa lahat o aming pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa pangunang panalangin po ng aming ginagalawa Pastor and Time Prophet, beloved of all evangelist Will de Almeida, maraming salamat po, mahal na Panginoon, sa maraming kaluwag na mo sa tunang biya sa araw na ito. Dalangin po namin, ito nawa ang simulain ng kalang mabunga at maningas na paglilingkod sa iyo. Sa kalang buhay, Lord God, pahintulutan mo po, maganap ang 4 na reglamento ng kaligtasan. Iligtas mo po sila, 10 na kalmamahal sa buhay, at sa aklat ng buhay sa kalangitan, isulat mo po ang kanilang mga pangalan sa pangalan ni Jesus. We pray. Amen and amen. Baba ang mga kamay. Ang ating pong isinagawa ay ulat ikalawang reglamento, pananampalataya at pagsisisi. At para hindi masayang yan, bago po kayo umuwi, tanggapin nyo ang bautismo sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Pag tinanggap nyo ang bautismo, ang ibig sabihin, gusto nyo mapatawad ang inyong makasalanan. At dahil napatawad ang inyong makasalanan sa araw na ito o sa hapong ito,
napatawad niyong kasalanan, yan ay bunga ng karamdaman, meron kayong karamdaman, bunga na yung kasalanan, uuwi kayong taglay ang kagalingan ng inyong makaramdaman. At patuloy na dumalo sa ating banal na gawain, maglingkod sa ating mahal na Panginoon para matanggap niyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Sa pagkataong ito, mga minamahal, tayo po'y manalangin sa lahat nating pangailangan as point of contact, itaas po natin ang ating kalawang kamay. Isipin natin ang ating Diyos ay nasa langit at hanggang tumugon sa ating mga panalangin. At ang ating mga kanang kamay, ipapatong po natin sa ating mga ulo. Isipin natin ang ating beloved Honorable Evangelist Will de Almeida, the end-time prophet of our loving God. Nagpatong ng kanyang kamay sa ating mga ulo. Ano man inyong taglay na karamdaman, mga problema at kahirapan, palayasin natin sa matamis at makapangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal na Yesu Kristo. At tayo po muna ay magkaroon ng sama-samang pagsisisi. Hallelujah. Opo, dakilat mapagpala, mang banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat aming pinakamamahal na Panginoong Isus. Diyos na banayad sa pagkagalit, sa gana, sa kahabagan, sa pangunang panalangin po. Aming ginagalawa, Pastor, end-time prophet, beloved Noble Evangelist Will de Almeida, lahat yung mga nakasama namin magbaguhang tumanggap sa iyo, malapay noon. Sama-sama kaming dumudulog sa taon ng biyaya, sa lakitan, lubos nagpapakumbaba. Kabagan mo po kami't patawarin sa lahat ng aming nagawang mga pagkukulang, pagkakamali, pagkakasala. Sa aming makahilan ng papagbigyan, pagsalangsang sa iyong balaklooban. Lubos at labis po kami nagsisima, Panginoon. Tangi naming panalangin, panghawakan mo kami tihanda sa iyong dakilang pagbabalik, maging karapat dapat kami sa pakakumang buhay na walang gam. At bago sa aming mga personal pangailangan, Lord, at higit sa lahat, patuloy po namin sinasamot, inangkin, pinasasalamatan, mahabang buhay at kalusugang patuloy mong kaloob. Sabi po ginagalma, Pastor, end-time prophet, Lord God, pagtugod mo sa bawat man mga dikling pitawan, at patuloy mo ibos masaganang pagpapalas mga beloved children sa paglalakbay. Bawat hipuin na kalakamay sa amang lugar, dakol mo mong pagpalain. Ministerong inatang mo sa balikat aming ginagalma, Pastor, kabalikat mga beloved children. Patuloy mo kasang kapamilya sa mga pagkalawagdan mo sa tuhon ng biyaya. At abutin mo aming pangailangan pauwiin po ang bawat isa. May galakatugunan sa panalangin sa pangalan ni Jesus. Magitin makaramdaman, demons of incurable sickness and diseases, demons of leprosy, TB, diabetes, asthma, goiter, heart disease, demons of paralysis, viruses, cast out from us, complete healing right now in the name of Jesus. Demons of evil thoughts, carnality, materialism, this way, pains, problem, wiles, and clutches of the devil, cast out, be bound into hell and be there forever, complete healing, and deliver us right now in the name of our dearest Jesus, we pray. Amen and amen. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Bilang pananampalataya, taas ang ating makamay, mga minamahal, at the top of our voices, sabay-sabay tayong sisigaw ng malakas na praise the Lord, at tayo po ay tatalon sa lahat ng nasa grandstand, konting indak na lamang mga minamahal, sapagkat kayo lubos na marami dyan. Taas ang ating makamay, sabihin natin ng sabay-sabay, Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Thank you so much, O Lord God, for thy sweet holy presence, for thy glorious gospel, for the forgiveness of our sins, complete healing, deliverance, salvation, assurance of eternal life, for thine is the kingdom, the power and the glory, forever and ever. Sabihin natin, thank you so much, dearest Jesus. We love you so much, dearest Jesus. Lahat magsabi ng praise the Lord. Lahat ng kapurihan pasalamat, ang ilamang sa ating pinakamamahal na Yesu Kristo. Tayo pa yung patuloy, ating beloved preacher, beloved Dr. Rick Alarcon, para po sa ating mga announcement.